Wala raw permit ang Lorraine's Marketing na mag-imbak ng used oil. Nitong Sabado, tumagas ang langis mula sa ino-operate nitong oil depot sa Ilog, Pasig. Humingi naman ang paumanhin ng pamuno ng oil depot. May report si Salima Refran. Minsay naging larawan ng kalinisan ng Ilog, Pasig na nooy naikumpara pa sa pamosong Grand Canal ng Venice, Italy. Sa paglipas ng panahon at pagdami ng tao, napabayaan na ang angking ganda nito. At tila lalo pang napapatay ngayon dahil sa tumagas na langis mula sa isang oil depot. Ang Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC nakakuha na ng water samples mula sa ilog. The result of the oil and grease level inside the oil spill boom is 143.72 milligrams per liter. And the standard is 2 milligrams per liter based on DNR standards. So it is more than 72 times higher than standard. Suspendido na ngayon ang operasyon ng Lorraine's Marketing na siyang may-ari ng oil depot dahil nakitaan sila ng mga paglabag. Bagay na tila ikinagulat naman ng ilang opisyal ng Manila City Hall na inatasang mag-issue ng mga kailangang permit. Wala kasi tayong mission order ngayon to inspect. So yan ang isa ding malaking rason. So lahat lang nang nag-a-apply for a sanitary permit, yun lang yun na i-inspection natin. Hindi rin daw alam ng City Planning and Development Office na may planta sa kalagitnaan ng isang residential area. Kahit pa na mula sa Ilog, Pasig, kitang-kita ang mga storage tank ng oil depot. Sa harapan lang daw kasi sila tumitingin. 20 years at minsan walang zoning permit, sir. Ganun po ang lumalabas sa aming records, ma'am. Ay wala po naman pong sinabit po sa amin po na application. Wala ring business permit ang Lorraine's Marketing para mag-operate ng storage tank at mag-impact ng used oil. Ang Manila City Electrician, sinita na raw noon ang Lorraine's Marketing at binigyan pa ito ng notice of condemnation 2 taon nang nakalipas. Ay hindi basta-basta maisasara, idadaan muna sa legal na proseso. Humingi naman ang paumanhin ng Lorraine's Marketing sa nangyari. Handa rin daw silang mag-comply sa mga permit. Bakit po nagpatuloy ang operasyon ng Lorraine Marketing without that permit? At this time, I cannot say that we do not have a permit because actually yung isang lawyer na sa Amerika, din ngayon actually siya ang nakakaalam lahat ng permit. Malaking peligro kung tutuusin ang pag-iimbak ng mga produktong petrolyo dahil maaaring magkaroon ng oil spill at kalaunay magkasunog. Ang tanong, gaano nga ba tayo kahanda sa mga gantong emergency? Ang Raha Volunteer Fire Brigade, mayroon daw chemical truck at iba't ibang gamit sakaling magkaroon ng chemical fire. Anytime po, pwede po tayong may mangyari pong pagsabog or yung pagliab ng mga dipo natin. Yun po yung kinakatakutan din namin dito. Ang BFP-NCR naman, kakailanganin daw ang tulong ng lahat ng bombero sa Maynila oras sa sumiklab ang malaking sunog. Pag ang involved ay mga oil spills, chemicals, hindi ito pwedeng basta-basta ordinary water. Kailangan mahaluan ito ng AFFF or foam na ang epekto nito ay parang binablanket niya yung mga oil, yung apoy na involving ang oil. Ang tinutukoy niyang AFFF ay ang aqueous film forming foam na siyang panlaban sa nasusunog na kemikal. Ang problema sa ngayon, nasa 28 containers na lamang ng AFFF na kemikal ang meron sila, na hindi raw sapat para sa isang regular na 1,000 galon na fire truck. Sa 200 fire truck naman ng BFP, 89 lang ang kanilang nagagamit. Pag may malaking mga sunog, particularly ito at ina-anticipate natin, it needs all the resources of all the government agencies na meron, katulad ng armed forces. Salima Refran, GMA News.